ayun lahat yung mga binigay sa akin na prescription of laboratories and scan during my pregnancy sa first, second, and third baby ko. So, pwedeng may mga hindi ako nabanggit, pwedeng may mga sobra naman akong nabanggit, kahit na pareho tayo ng hospital, or pareho tayo ng doctor, or pareho tayo ng institution na pinapatignan. Pero magva-vary kasi yan, depende sa condition ng mommy, condition ni baby, and sa preferences or care plan ng OB. Kasi yung sa akin is non-complicated pregnancy and healthy baby siya. Pwede yung mag-iba kung halimbawa high-risk pregnancy kayo, like tumataas yung BP nyo, baka naman na parang prone kayo sa gestational diabetes, so evident na mataas yung mga FBS nyo sa unang test pa lang, mga second trimester pa lang. Pwede may maiba, pwede magkaroon ng specific test para sa inyo. Ito lang yung mostly standard na SOP for healthy pregnancy, healthy mommy, and healthy baby. Hi guys, this is your nurse Liz Diaz again. Ang magiging topic naman natin ay labs during pregnancy. Itong mga labs na to during pregnancy ay based sa SLMC or sa St. Luke's standards. Hindi ko lang alam kung ano-ano yung mga pinaprescribe na labs kapag sa health center tayo nagpa-check, kapag sa government hospital, pag sa secondary and tertiary hospital na hindi St. Luke's. And naka-specific din to sa care plan ng doctor ko. So, pwedeng St. Luke's rin kayo, pero magkaiba tayo ng OB. Pero most likely, ito yung standards na binibigay kapag sa tertiary hospital kayo or sa St. Luke's kayo nagpapakonsult for your prenatal health care. So, hahati-hatiin na naman natin siya kagaya nung nakaraan. Sa first trimester, second trimester, and third trimester. May mga ilang labs dito na hindi ko na itatouch or itatopic kasi meron na akong separate vlog regarding doon sa mga laboratories na yun or scans na yun. So, kapag meron akong vlog na specific doon, i-insert ko na lang yung thumbnail nung vlog ko na yun dito sa video na to, okay? So, sa first trimester, 3 lang yan. Meron tayong pregnancy test, pap smear, and transvaginal ultrasound. So, pinakauna sa lahat yung pregnancy test. Kasi siya yung hindi kailangan ng prescription, hindi kailangan ng request from doctor, and mabibili siya over the counter kahit sa ang convenience na drugstore na malapit sa inyo. And ang maganda pa sa pregnancy test, 98 to 99% effective siya. Pero tignan nyo, may window period pa rin na 2 to 1%. Kasi hindi siya 100% accurate dahil pwede siyang mag-false positive and false negative. Pero teka, kailan ba siya madedetect? 10 days after conception or after nyung makabuo, pwede nang madetect yung HCG through pregnancy test. So, yun nga yung may double line and yung single line. So, kapag single line ay negative siya and pag double line, positive siya. Tapos, meron din yung mga mas high-end na pregnancy test na nakalagay talaga pregnant. Pero, tandaan nyo, pwede nga siyang maging false positive or false negative. Ano ba yung mga pwedeng maging dahilan para maging false positive siya? Kapag may mga other medications na pwedeng mag-cause ng false positive, pwede ring abortion or miscarriage, and pwede ring yung may H-mole, siguro sa ibang ano na lang yun, topic na lang yun, pero yun, hindi siya baby, H-mole siya, or parang mass, certain mass sa loob ng matres natin. Pwede rin siyang ma-detect as positive sa pregnancy test. Pwede naman siya mag-false negative pagka yung hindi accurate yung pagkakakuha natin. Kaya pinakamagandang pagkuha nito is early morning. So, yung first urine talaga ng mommies. Then, next test natin is yung transvaginal ultrasound. So, di ba nga 98 to 99% effective lang yung pregnancy test para ma-determine or masabi na pregnant talaga tayo. Sa iba pala ako nakatingin. Para malaman na pregnant talaga tayo. Ito talaga yung main determinant na pregnant tayo kapag nag-positive yung heartbeat ni baby or narinig at nakita natin yung heartbeat through scan dun sa transvaginal ultrasound natin. Kasi makikita talaga dun na may embryo, merong sac, tapos may nagbi-beat na heart. Isa sa mga unang organ na nabubuo kay baby ay heart. Kaya yung mga nagsasabi na dugo pa lang yun, hindi. Kasi may heart na siya. May nagbubuo na siya ng circulatory system. So, pag nakita yon na may heartbeat
yun, positive talaga. Talagang may baby sa loob. Buntis talaga si mami. Then, ang next naman natin is yung pap smear. Para saan ba siya? Ito yung kumukuha ng specimen through vagina para ma-check yung endocervix, yung cervical os o yung leeg ng cervix natin or yung sipit-sipitan kung tawagin. Then, yung vaginal pole kasi titignan yung passageway ni baby, yung dadaanan. And yung isa pang pinaka-importante nito is yung pag-check ng possible cervical CA. Kasi dun makikita yung mga stages, kung meron bang tumor. Kaya maganda rin na nagpapa-pap smear. Usually, kapag sexually active ang girls, dapat at least 6 months, every 6 months, chine-check siya. Pagka pregnant naman, kasama talaga siya sa mga SOP na chine-check. Pupunta na tayo sa second trimester ng mga laboratories. Sa second trimester naman, meron tayong pelvic transabdominal ultrasound, which is, na-vlog ko na nga before, may separate vlog ako regarding this. Yung transvaginal ultrasound pala, meron din akong separate vlog regarding that. I-inject ko na lang. Yung isang test is yung congenital anomaly scan. Na-touch up ko na rin to dun sa second trimester update vlog ko. Pero tatry ko kung magka-time gumawa ng in-depth na vlog regarding congenital anomaly scan. Then next, urinalysis, FBS, HbA1c, and CBC. Urinalysis kasi common na nagkakaroon ng UTI ang mga pregnant. Kasi bumababa rin yung immune system para matreat agad ng antibiotic. Then yung FBS or fasting blood sugar, tsaka yung HbA1c, pareho siyang test for diabetes. So, para ma-check kung possible ba na magkaroon ng gestational diabetes si mami. Kasi kung possible na magkaroon ng gestational diabetes si mami, pwedeng mas malaki si baby or larger siya for his or her gestational age. So, pag ganun kasi nagiging macrosomic yung baby, pwede siyang mahirapan si mami kapag nagle-labor and pagka ipapanganak si baby kasi nga mas malaki. So, pwede ang maging mode ng delivery niya ay CS kasi nga hindi kakayanin sa normal. Tapos, yung CBC naman or yung complete blood count natin para makita yung hemoglobin and hematocrit. Kasi usually, na common na complication ng pregnancy ay nagiging anemic si mami. Kaya nga tayo pinaprescribe ng mga iron supplement. Early stage pa lang. Tapos na tayo sa second trimester, punta naman tayo sa third trimester labs. Meron ulit dyan na pelvic transabdominal ultrasound pagpasok niya ng third trimester. Yan, may separate vlog na ako regarding that. Then, meron 75 grams OGTT. Itong 75 grams OGTT, meron akong vlog regarding this na nung process. Kaso lang, di ko pa siya na-edit. Pero, essential din to para malaman kung nagde-develop ng diabetes or gestational diabetes si mami. Meron tayong HBsAg or yung hepatitis B screening anti-titer test para malaman kung mataas pa ba yung, kung may Hepa B shots, kompleto ng Hepa B shots si mami before, mataas pa ba yung titer niya. Kung hindi na, baka pa-vaksinan ulit or depende sa ubi natin. Kasi yung Hepa B is easily passed through mommy papunta kay baby during pregnancy. Kaya mahalaga na malaman kung positive pa yung or mataas pa yung hepatitis B screening titer ni mommy. Kasi it can easily pass through the baby during vaginal birth and C-section. Kaya kailangan natin ng HBsAg screening. The next is yung RPR and VDRL screening. For syphilis screening, as recommended by CDC, American Academy of Pediatrics, American College of Obstetrics and Gynecology, and American Academy of Family Physicians. So, lahat ng mga organizations na yun ay nire-recommend na magpa-syphilis screening si mommy. Kasi nga, pwede rin makuha ni baby yun. Siyang type ng STDs or sexually transmitted diseases na pwedeng magkaroon ng effect during vaginal birth, lalo na pwede magkaroon ng lesion sa skin si baby. Just in case na mag-positive si mommy. And since nasa STDs na nga tayo, meron ding nare-recommend na HIV 1 and 2 screening so the mom could take meds to avoid passing it to the baby. Importante rin siya na mag-undergo ng ganun si mommy. Kapag nag-ganto pala tayo na test, may mga parang interview and may checklist to na finifill outan, may non-disclosure agreement na paper naman for privacy na finifill outan sa kung saan mga laboratory kayo magpapagawa. Next naman natin is yung TSH or yung thyroid stimulating hormone para ma-detect naman kung meron tayong hypothyroidism. Because uncontrolled hypothyroidism can lead to miscarriage, anemia, preeclampsia, low birth weight, stillbirth,
and rarely congestive heart failure. So, yun yung mga iniiwasan natin or yun yung mga pwede nating makuha or pwede magkaroon si baby kapag meron tayong uncontrolled hypothyroidism during pregnancy. And last 2 labs natin for 3rd trimester ay yung BPS screening tsaka GPS. Yung BPS screening, ginagawa siya on the 36th week. BPS screening, isa rin siyang type ng ultrasound or biophysical screening. Siguro itatouch ko na lang to sa isang separate vlog para magpakita rin ako ng sample ng BPS screening ko before. Pero most likely ito na yung mga type ng ultrasounds na ibibigay sa atin before labor and delivery. Unless magpapa 4D ultrasound kayo. Meron kasing iba preferred na magpa 4D. Pero ako kasi hindi ko na yun pinapagawa. Kasi parang okay naman ako dun sa mga scans na binibigay ng OB ko. Parang choice na lang natin gusto natin magpa 4D. Kasi diba yung iba piniprint, then piniframe. And last natin is yung GBS or yung Group B Streptococcus. Isa siyang type ng vaginal swab. So, kukuha ng specimen inside our vagina, then maggagawa ng vaginal culture to detect that organism na in Group B Streptococcus. Ano bang pwedeng mangyari pag nag-positive tayo dun sa GBS? So, it can cause UTI, infection of the womb, amniotic fluid, and placenta. So, delikado siya kasi pwede siyang tumawid kay baby during pregnancy. Kaya maganda na madedetect na siya kaagad habang nasa loob pa lang si baby para makapagbigay na si doktor ng antibiotics. Usually naman suppository lang naman yung mga binibigay na antibiotics pag ganito. Or just in case, malalaman kaagad bago pa lang lumabas si baby, naka-ready na yung prescription sa kanya na antibiotics upon delivery. May mga ganun kasing babies yung possible sepsis tapos binibigyan na kaagad ng antibiotics si baby pagkalabas pa lang for 1 week as a prevention na rin. Ayun lahat yung mga binigay sa akin na prescription of laboratories and scan during my pregnancy sa 1st, 2nd, and 3rd baby ko. So, pwedeng may mga hindi ako nabanggit, pwedeng may mga sobra naman akong nabanggit, kahit na pareho tayo ng hospital, or pareho tayo ng doctor, or pareho tayo ng institution na pinapatignan. Pero magva-vary kasi yan, depende sa condition ng mommy, condition ni baby, and sa preferences or care plan ng OB. Kasi yung sa akin is non-complicated pregnancy and healthy baby siya. Pwede yung mag-iba kung halimbawa high-risk pregnancy kayo, like tumataas yung BP nyo or of mga hypertensive laboratories na i-prescribe sa inyo. Kapag ka naman na parang prone kayo sa gestational diabetes o evident na mataas yung mga FBS nyo sa unang test pa lang, mga 2nd trimester pa lang, pwedeng mga urine protein test kayo, pwedeng may maiba, pwedeng magkaroon ng specific test para sa inyo. Ito lang yung mostly standard na SOP for healthy pregnancy, healthy mommy, and healthy baby. So, thank you sa inyong lahat sa panonood sa akin. Ito na naman yung pregnancy series natin. Siguro ang susunod ko ditong vlog is 3 signs of labor and delivery. Kung may mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to hit the like button. And kung may mga questions kayo or clarifications, don't hesitate to comment down below. And lang, thank you for watching. See you on my next video.